Ang huling sinag ng araw ay unti-unting lumulubog, nagpapinta ng kahel at lila sa kalangitan. Naupo ako sa lumang silya sa sulok ng aming bahay. Ang bawat pagpihit nito ay nagpapalabas ng nakakakilabot na ingay. Huminga ako ng malalim, habang inaalala ang mga pangyayari na nagbigay sa akin ng takot sa loob ng mahabang panahon. Ako si Jazz, 54 na taon na ngayon. Ang kwento ko ay noong ako'y 10 taon pa lamang. Nagsimula ang lahat nang lumipat kami sa lumang bahay na ito sa isang liblib na bayan sa Mindoro. Madalas akong maglaro sa tabing ilog, malapit sa isang malaking punso na pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga engkanto. Noong una, wala akong pakialam sa mga kwentong iyon. Bata pa lang ako, at ang mga kwento ay kwento lang para sa akin. Hapon noon, habang naglalaro ako ng taguan, napansin kong may kakaiba sa punso. May maliit na butas sa gilid nito, halos hindi halata. Sa kuryosidad, sinilip ko ito. Hindi ko inaasahan ang nakita ko sa loob, isang maliit na lagusan na halos kasya ang isang bata. Pumasok ako. Ang loob ng lagusan ay madilim at malamig. Habang naglalakad ako, nakarinig ako ng mahihinang boses. Nagsimula akong matakot, pero nanaig pa rin ang aking kuryosidad. Sa dulo ng lagusan, mayroong isang silid. Ang silid ay puno ng mga kakaibang bagay, mga maliliit na estatwa, makikintab na mga bato, at mga lumang laruan. Sa gitna ng silid, may isang maliit na upuan, at doon nakaupo ang isang nuno sa punso. Hindi ito ang nuno sa mga kwentong pambata. Ang nunong ito ay may matatalim na mata, mahabang kuko, at isang nakakakilabot na ngiti. Nakasuot ito ng lumang kasuutan na gawa sa dahon at balat ng hayop. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato, takot na takot. Alam kong nandyan ka, sabi ng nuno. Ang boses nito ay basag, parang kaluskos ng tuyong dahon. Unti-unti akong lumabas sa pinagtataguan ko. Nagulat ako nang makita kong nakangiti ito sa akin. Huwag kang matakot, sabi nito. Ako si Amang Kulas, tagapangalaga ng punso. Nagpakilala ako, at nag-usap kami ng matagal. Marami itong ikinwento tungkol sa mga lihim ng kagubatan at mga nilalang na nakatira doon. Nang gabing yun, umuwi ako na may dalang kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung takot o paghanga. Kinabukasan, bumalik ako sa punso. Pero sa ngayon, hindi na ako nagtago. Direkta akong pumasok sa lagusan. Nandun na si Amang Kulas, naghihintay. Patuloy kaming nag-usap at naglaro. Madalas na kaming magkasama. Pero may isang bagay na nagpapalito sa akin. Tuwing nag-uusap kami, palaging humihingi si Amang Kulas ng isang bagay, isang patak ng dugo ko. Ayaw ko noong una, pero lagi niya akong kinukumbinsi, na sinasabi niya na para daw iyon sa kanilang kaligtasan at kapangyarihan. Wala akong kamalay-malay sa ibig sabihin ng kanyang hiling. Isang araw, habang papalubog ang araw, sinubukan akong kumbinsihin ni Amang Kulas na sumama sa kanya sa isang mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ayon sa kanya, doon daw matatagpuan ang mga lihim ng aming pamilya, at ang mga paraan para makamtan ko ang aking mga pangarap. Sumama ka sa akin, sabi niya. Doon, makikita mo ang iyong tunay na kapalaran. Pakiramdam ko ay may mali. Tinitigan ko ang kanyang mga mata,
At doon ko nakita ang isang bagay na nagpakilabot sa akin, hindi pagmamalasakit, kundi isang matinding takot. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niya sa akin, pero alam kong hindi ito maganda. Tumanggi ako. Nagbago ang mukha ni Amang Kulas. Nawala ang ngiti nito, at napalitan ng isang anyo ng pagkabigo at galit. Nagulat ako sa bilis ng pagbabago. Sinubukan niya akong hawakan, pero tumakbo ako. Hindi ka makakatakas. Sigaw niya, ang boses niya ay parang libu-libong boses na dumadagandong sa aking tenga. Tumakbo ako ng mabilis hanggat kaya ko, pabalik sa bahay. Pumasok ako at isinara ang pinto. Mula noon, hindi na ako bumalik sa punso. Pero hindi nagtapos doon. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may anino. Nakarinig ako ng mahihinang boses mula sa labas ng aking silid. Alam kong si Amang Kulas iyon. Mula noon, madalas akong makarinig ng mga kakaibang tunog sa gabi, mga kaluskus sa kisame, pag-uga ng mga pinto, at ang tunog ng tila may naglalakad sa labas ng aming bintana. Ang mga gamit sa bahay ay gumagalaw mag-isa, at minsan, nakikita ko ang mga anino na tila sumusunod sa akin. Nagkaroon din ako ng mga bangungot na kung saan ay kailangan ko daw ibigay ang aking dugo sa nuno. Sinubukan kong sabihin sa aking mga magulang, pero hindi sila naniwala. Anak, baka guni-guni mo lang yan, sabi ni Mama. Nanunood ka kasi ng masyadong maraming mga horror movies. Pero hindi ito guni-guni. Totoo ito. Isang gabi, habang natutulog ako, naramdaman kong may gumagapang sa aking kama. Idinilat ko ang aking mga mata, at doon ko nakita si Amang Kulas, nakaupo sa aking dibdib. Ang mga matatalim niyang kuko ay nakaturo sa aking leeg. Bibigyan mo ako ng gusto ko, sabi niya, ang boses niya ay malalim at nagbabanta. O kung hindi, kukunin ko ang lahat ng mahal mo sa buhay. Nakatulala lang ako, hindi makapagsalita. Nagsimula siyang bumigkas ng isang kakaibang orasyon, at naramdaman kong tila may humihigop ng lakas mula sa akin. Ang bawat salita niya ay bumabaon sa aking kaluluwa. Ang pakiramdam na iyon ay parang nilalamon ako ng kadiliman. Nandilim ang aking paningin. Akala ko katapusan ko na. Pero isang alaala ang bumalik sa akin, ang boses ng aking lola, na palaging nagpapaalala sa akin, na ang pananampalataya ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan. Pinilit kong gumalaw. Ang aking kamay ay dahan-daang gumapang sa ilalim ng aking unan, kung saan nakatago ang isang maliit na rosaryo na bigay ni Lola. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang isang kakaibang lakas nang mahawakan ko ito. Nang hawakan ko ang rosaryo, tila nagulantang si Amang Kulas. Napasigaw siya, ang boses niya ay namimilipit sa sakit. Naramdaman kong inilabas ko ang lahat ng aking lakas at inihagis ang rosaryo sa kanya. Tumilapon si Amang Kulas sa dingding, at parang bula na nawala. Ang dilim sa silid ay unti-unting nawala. Mula noon, hindi na nagpakita si Amang Kulas. Pero hindi rin nawala ang takot. Ang mga boses ay naririnig ko pa rin sa gabi, at ang mga anino ay sumusunod pa rin sa akin. Alam kong naghihintay lang siya ng tamang panahon. Hanggang ngayon, ang punso ay nakatayo pa rin sa tabing ilog.
At tuwing lumulubog ang araw, at ang anino nito ay humahaba, naramdaman ko ang kanyang presensya. Alam kong isang araw, babalik siya. At hindi ko alam kung paano ko siya haharapin sa susunod. Ang alam ko lang, hindi na ako kailanman magiging tahimik. Ang bawat sandali ng aking buhay ay nababalutan ng takot, at ang mga alaala ng nunong iyon ay hindi na mawawala sa akin. Lumipas ang ilang linggo. Ang takot ay unti-unting nagiging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Hindi ako makatulog ng mahimbing, at madalas akong nagigising sa gitna ng gabi, pawis na pawis at hinihingal. Ang mga boses at anino ay naging mas madalas, mas malinaw. Tila unti-unti akong sinasanay ni Amang Kulas sa kanyang presensya, o mas masahol pa, unti-unti niya akong sinisira. Isang gabi, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Nasa gitna ako ng punso, pero hindi na ito ang dati kong nakita. Ngayon, napuno ito ng mga tuyong buto at mga lumang bangkay ng mga hayop. Ang hangin ay mabigat at masangsang. Sa gitna ng lahat, nakita ko si Amang Kulas. Ngunit hindi na siya ang dating nuno. Mas malaki siya, mas matalim ang kanyang mga mata, at ang ngiti niya ay mas nakakapanindig balahibo. Sa kanyang mga kamay, mayroon siyang isang maliit na bagay na kumikinang. Ang iyong puso, wika niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang iyong puso ang susi. Ito ang magbubukas ng daan. Napakalakas ng tibok ng puso ko sa panaginip. Naramdaman kong lumalamig ang aking katawan, at tila may humihigop ng init mula sa akin. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Nagising ako na may malakas na kabog sa dibdib. Basang-basa ako ng pawis, at ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang panaginip na yun ay hindi ordinaryong bangungot. Ito ay isang babala. Mula sa gabing yun, nagsimula akong makaranas ng kakaibang sakit. Madalas akong manghina, at minsan, bigla akong nawawala ng malay. Ang aking mga magulang ay nag-alala, at dinala nila ako sa ospital. Ngunit wala silang makitang anumang dahilan para sa aking karamdaman. Lahat ng tests ay normal. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa bahay, may kumatok sa pintuan. Isang matandang babae, may takip sa ulo, ang nakatayo sa labas. Hindi ko siya kilala. Ining, sabi niya, ang boses niya ay mahina pero malinaw. Alam ko ang iyong pinagdadaanan. Nagulat ako. Paano niya nalaman? Ang nuno. Hinahanap niya ang iyong puso, patuloy niya, at lalong nanindig ang balahibo ko. Ang iyong pag-ibig sa iyong pamilya, ang iyong pangarap, ang iyong buhay. Iyan ang kailangan niya para lumakas, para makawala sa kanyang kulungan. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Paano? Paano ko po siya matatakasan? Tanong ko. Ang dugo ng buwan, sabi niya, at bigla siyang nawala. Naiwan akong tulala at naguguluhan. Dugo ng buwan? Ano ang ibig sabihin noon? Sa sumunod na mga araw, mas lumala ang aking kalagayan. Ang mga boses ay naging mga sigaw, at ang mga anino ay tila unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. Naramdaman kong malapit na si Amang Kulas.
Isang gabi, habang nakatulala ako sa bintana, napansin ko ang isang bagay. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang ilaw nito ay tumama sa isang partikular na bahagi ng tabing ilog, kung saan naroon ang punso. Doon, nakita ko ang isang kakaibang kulay na kumikinang sa lupa, tila may maliliit na patak ng dugo. Naalala ko ang sinabi ng matanda. Dugo ng buwan. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi ito literal na dugo. Ito ay ang kulay ng lupa sa ilalim ng buwan na nagiging ilaw sa sikat ng buwan. Ang kulay na iyon ay nagpapahiwatig ng isang enerhiya, isang kapangyarihan. Noon ding gabing iyon, habang nanginginig ako sa takot, naglakas loob akong lumabas. Walang nakakakita sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa punso, sinisikap na huwag gumawa ng ingay. Ang ilaw ng buwan ay gabay ko. Nang makarating ako sa punso, nakita ko ang butas na dating pinasukan ko. Sa paligid nito, nagkaroon ng kakaibang ningning sa lupa, tila naglalabas ng bahagyang pulang liwanag. Doon ko napansin ang isang lumang libro na nakatago sa ilalim ng isang ugat ng puno. Parang may tumutulak sa akin na kunin ito. Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ang libro. Ang mga pahina nito ay luma, at mayroon itong mga kakaibang simbolo at sulat na hindi ko maintindihan. Pero sa isang pahina, mayroong isang ilustrasyon ng isang buwan at mga patak ng likido, na may nakasulat na ritual ng paglilinis. Sa ilalim ng ilustrasyon, may nakasulat sa lumang titik, sa gabi ng kabilugan ng buwan, sa ilalim ng liwanag na nagpula sa lupa, ang puso ay ilalabas sa kanyang hawla, at ang malinis na diwa ay muling mabubuhay. Biglang lumakas ang boses. Huwag kang maniwala. Panlin lang yan. Sigaw ni Amang Kulas, na tila nagmula sa loob ng punso. Alam kong malapit na siya. Kailangan kong kumilos. Napatingin ako sa librong hawak ko, at sa punso. Ang boses ni Amang Kulas ay lalong lumalakas, nagiging halakhak na nakakapanindig balahibo. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking likod, tila may malapit na lumalapit. Alam kong oras na para gawin ang sinasabi ng libro. Hinawakan ko ng mahigpit ang rosaryo ni Lola sa isang kamay, at sa kabilang kamay naman ay ang libro. Binuksan ko ang pahina ng ritual ng paglilinis, at sinimulan kong basahin ang mga nakasulat, kahit hindi ko naiintindihan ang buong ibig sabihin ng mga salita. Ang bawat salita ay lumabas sa bibig ko na tila may sariling pag-iisip, umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Habang nagbabasa ako, nagsimulang umilo ang punso. Hindi na lamang ito pulang ilaw, kundi isang mas matinding liwanag na tila humihigop ng dilim. Narinig ko ang sigaw ni Amang Kulas, hindi na halakhak kundi tunog ng paghihirap. Naramdaman ko ang matinding paghila mula sa loob ng punso, tila mayroong gustong humawak sa akin at hilahin ako papasok. Sinubukan kong manatiling nakatayo, ang aking mga paa ay tila nakadikit sa lupa. Patuloy ako sa pagbabasa, ang bawat salita ay naglalabas ng init sa aking lalamunan. Ang liwanag ay lalong lumakas, at nakita ko ang isang hugis na unti-unting nabubuo mula sa loob ng punso, si Amang Kulas. Ngunit hindi na siya ang dating nuno. Ang kanyang katawan ay tila nasusunog sa liwanag,
at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. "Bitawan mo ako!" Sigaw niya, ang boses niya ay parang libu-libong kaluluwa na naghihirap. Hindi mo ako mapipigilan. Ngunit patuloy ako sa pagbabasa. Ang liwanag mula sa punso ay lalong lumaki, at sa wakas, naglabas ito ng isang malakas na tunog na parang kulog, at pagkatapos ay sumabog. Ang buong paligid ay tila umuga, at naramdaman ko ang isang malakas na hangin na tumulak sa akin. Nang maglaho ang liwanag, nakita ko ang punso. Wala na ang butas. Ang punso ay nanatili, ngunit tila nagbago. Mas tahimik na ito, mas payapa. At si Amang Kulas, wala na. Mula noon, hindi na ako nakarinig ng mga boses, at hindi na ako nakakita ng mga anino. Ang kakaibang sakit na nararanasan ko ay unti-unting nawala. Ang takot sa aking puso ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang punso sa tabing ilog ay nanatili sa aming likod bahay. Ngayon, tuwing dumadaan ako roon, hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi isang paghanga sa kapangyarihan ng pananampalataya at paglaban. Ang libro na nakuha ko ay itinago ko, isang paalala ng pinagdaanan ko at ng lihim na alam ko. Alam kong ang karanasan kong ito ay magiging bahagi ng aking buhay. Hindi ito madaling kalimutan, pero alam kong mas malakas ako ngayon. At sa tuwing lulubog ang araw at hahaba ang anino ng punso, ngumingiti ako. Alam kong ligtas na ako. Lumipas ang mga buwan, at unti-unti akong nakakabangon mula sa bangungot na iyon. Ang mga bangungot ay halos hindi na dumarating, at ang mga anino ay nawala na ng tuluyan. Ngunit hindi ko pa rin nalilimutan ang matandang babae at ang kanyang babala, o kung ano ang tunay na pinagmula ng kapangyarihan ni Amang Kulas. Isang araw, habang naglilinis ako sa bodega, nakita ko ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang gamit. Napakakakaiba ng kahon, gawa ito sa itim na kahoy at mayroong mga ukit na hindi ko maintindihan. Sa kuryosidad, binuksan ko ito. Sa loob, mayroong isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Dahan-dahan kong inalis ang tela, at doon ko nakita ang isang kakaibang salamin. Hindi ito ordinaryong salamin. Ang hugis nito ay hindi regular, at sa paligid nito, mayroong mga nakaukit na simbolo na tila katulad ng mga nasa libro ng ritual. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang init na damaloy sa aking kamay. Bigla akong naramdaman ng matinding paghila, tila may nagsabi sa akin na tignan ang salamin. Nang tignan ko ang aking sarili sa salamin, nagulantang ako. Hindi lang ang aking refleksyon ang nakita ko. Sa likod ng aking refleksyon, nakita ko ang isang malabong imahe ng isang matandang babae, ang babae na nagbigay sa akin ng babala. Wika niya mula sa salamin, ang boses niya ay malinaw sa aking isipan. Ako ang tagapagbantay ng lihim ng mga nuno. Ako ang nagbigay sa iyo ng kaalaman na kailangan mo. Ang iyong puso, ito ang kanilang pinakamimithi. Ang iyong pag-asa, ang iyong pag-ibig, ang iyong buhay, iyan ang nagpapalakas sa kanila. Dahil ang mga tulad ni Amang Kulas ay nabubuhay sa pagkuha ng enerhiya mula sa mga taong may malakas na damdamin. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Kaya pala lalo akong nanghihina. Ngunit ang dugo ng buwan, patuloy niya,
ay hindi lamang ang liwanag ng buwan na nagpapula sa lupa. Ito ay ang kapangyarihan ng kalikasan, ang purong enerhiya na sumasalungat sa kasamaan ng mga nuno. Ito ang naglilinis at nagpapalaya sa mga kaluluwang nabihag. Ang ritual na iyong isinagawa ay nagpakawala sa iyo mula sa kanyang kapangyarihan. Unti-unti, naglaho ang imahe ng matanda sa salamin. Ngunit ang mga salita niya ay nanatili sa aking isipan. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi lang ako nakatakas kay Amang Kulas. Nakalaya ako mula sa isang malalim na sumpa, at nakamit ko ang isang kaalaman na ngayon ay magagamit ko para protektahan ang aking sarili at ang aking mga mahal sa buhay. Ang salamin at ang libro ay itinago ko sa isang ligtas na lugar. Hindi ko alam kung kailan ko muling kakailanganin ang mga ito. Ngunit ang kapayapaan na aking nararamdaman ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan, napansin kong kakaiba ang hangin. Hindi ito ang karaniwang sariwang hangin sa Mindoro. Mayroon itong amoy na masangsang, ng basang lumo, at ng isang bagay na bulok. Kinilabutan ako. Mabilis akong naglakad, at nang makarating ako sa aming bahay, napansin kong bukas ang pintuan sa likod. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Madilim sa loob ng bahay, at ang bawat ingay ay umalingaw-ngaw. Bigla kong narinig ang isang mahinang kaluskos mula sa sala. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ko. Alam kong nandyan ka, sabi ng isang boses na pamilyar sa akin. Hindi ito ang sigaw ni Amang Kulas, kundi isang boses na mas nakakatakot, mas malalim. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking balat. Ang mga anino sa sulok ng sala ay tila nagsimulang gumalaw, nagbubuo ng isang malaking pigira. Hindi ko ito nakita ng malinaw, ngunit alam kong si Amang Kulas iyon. Hindi ka makakatakas sa akin, wika niya. Ang iyong puso ay sa akin. Ang ritual na iyon ay panandalian lamang. Mas malakas ako ngayon. At hindi ko na kailangan ang dugo mo. Ang kailangan ko ay ang iyong takot. Ang iyong desperasyon. Nanginig ang buong katawan ko. Paano? Paano siya nakabalik? Mas malakas siya ngayon? Ang kanyang boses ay tila bumabaon sa aking utak, nagpapalabas ng mga larawan ng aking mga magulang, ng aking mga kaibigan, na nasa panganib. Ang iyong takot ang magpapakawala sa akin ng tuluyan, patuloy niya, at unti-unting lumalaki ang kanyang anino, tila nilalamon ang buong sala. Hindi ka makakatakas. Hindi mo mailigtas ang mga mahal mo sa buhay. Naramdaman kong tila nawalan ako ng hangin. Tama siya. Ang aking takot. Iyon ang kanyang kailangan. Ngunit sa gitna ng matinding takot, naalala ko ang rosaryo ni Lola. At ang salamin. Ang salamin na nagpakita sa akin ng katotohanan. Handa akong lumaban. Humawak ako ng mahigpit sa salamin at sa rosaryo. Lumabas ako sa bodega at hinarap ang anino ni Amang Kulas na ngayoy malaki na at nagbubuo ng isang nakakatakot na pigira sa gitna ng aming sala. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy, at ang kanyang ngiti ay mas malawak at mas nakakapanindig balahibo kaysa dati. Dito ka mamamatay, dagdag niya, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. At ang portal ay tuluyang magbubukas.
Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Naalala ko ang mga salita ng matandang babae, ang iyong pag-asa, ang iyong pag-ibig, ang iyong buhay, iyan ang nagpapalakas sa kanila. Ang tunay na dugo ng buwan ay ang iyong pinakamalalim na pananampalataya, ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, at ang iyong kagustuhang mabuhay. Minulat ko ang aking mga mata. Hindi na ako takot. Napuno ako ng galit sa kanyang pagtatangkang sirain ang aking buhay at ang buhay ng aking pamilya. Iyon ang aking dugo ng buwan. Ang purong emosyon na galing sa kaibuturan ng aking puso. Inihagis ko ang salamin sa gitna ng sala, at sa pagbagsak nito, naglabas ito ng isang malakas na liwanag, na tila sumisipsip sa dilim. Ang mga simbolo sa paligid ng salamin ay lumiwanag, at naglabas ng mga hugis na tila mga anino ng mga lumang bayani. Hindi. Sigaw ni Amang Kulas, ang kanyang anino ay nagpupumiglas sa liwanag. Hindi ito maaari. Nagsimula akong magdasal, hindi ang karaniwang dasal, kundi isang dasal na galing sa kaibuturan ng aking puso. Niyakap ko ang rosaryo ni Lola, at ang bawat butil nito ay tila naglalabas ng liwanag. Ang liwanag mula sa salamin at ang liwanag mula sa rosaryo ay nagsama, lumilikha ng isang malaking puwersa na tumulak kay Amang Kulas. Ang anino ni Amang Kulas ay nagsimulang lumiit, at sa bawat segundo, lalong lumalakas ang liwanag. Narinig ko ang kanyang mga sigaw ng paghihirap, at nakita ko ang kanyang anyo na unti-unting nagiging abo. Ang portal na sinasabi niya ay unti-unting nagsara, at ang itim na usok na lumalabas dito ay bumabalik sa loob. Sa wakas, pagkatapos ng isang malakas na pagsabog ng liwanag, ang lahat ay nawala. Ang sala ay bumalik sa normal, ngunit ang hangin ay sariwa at malinis. Bumagsak ako sa lupa, nakangiti. Ligtas na ako. Mula noon, hindi na nagpakita si Amang Kulas. Ang punso sa tabing ilog ay nanatili, ngunit hindi na ito naglalabas ng anumang kakaibang presensya. Ngayon, isa na lamang itong normal na punso, bahagi ng kalikasan, na nagpapaalala sa akin ng aking pinagdaanan. Ang salamin at ang libro ay itinago ko pa rin, ngunit hindi na sa takot. Ito ay mga alaala ng aking paglaban, ng aking lakas, at ng mga lihim na natuklasan ko. Ang matandang babae ay hindi na muling nagpakita sa salamin, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili sa aking puso. Ang karanasan kong ito ay nagpabago sa akin. Hindi na ako ang dating bata na takot sa dilim. Ngayon, mas malakas ako, mas matalino, at mas may pananampalataya. Alam kong mayroong mga lihim na mundo sa paligid natin, at handa akong harapin ang anumang hamon na darating. Ang laban ko kay Amang Kulas ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kasamaan, kundi sa pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. At sa tuwing lulubog ang araw, at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila, tinitignan ko ang punso. Ngumingiti ako. Alam kong ang aking puso ay malaya, at ang aking kaluluwa ay ligtas. Ito ang aking kwento, at ito ang aking pagtatapos, isang pagtatapos na nagbubukas ng bagong simula.